Sa kabanata natin ngayong araw, tila pinagsakluban siya ng langit at lupa sa gitna ng matinding pangangailangan ng ₱250,000 para sa operasyon sa brain tumor ng kapatid na si Jaden. Panibagong paitang haharapin niya sa ospital. Doon ay matutunghayan niya ang matinding katotohanan, ang pagdating ng soon-to-be bride ni Doc Jovan na si Candice. Sa kabila ng pang-aapi, panggigipit at pambabaliwala sa kanya habang ginagawang pansamantalang sekretarya, tiniis ng buo ni Rebecca ang lahat para sa kanyang kapatid. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang mas matinding bangungot ang naghihintay. Ang mismong buhay ni Jaden ay nasa bingit na ng panganib. Sama-sama natin itong subaybayan at alamin kung paano lalaban si Rebecca sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Rebecca POV. Lupaypay akong lumabas ng klinik. Parang may nakapatong na mabigat na bato sa balikat ko habang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Doc Barcelo. Brain tumor. Operation. Aabutin ng ₱250,000. ₱250,000. Saan ko kukunin yon? Wala nga akong ipon. Ni hindi ko nga pera itong hawak kong 10,000. Lahat galing pa ito kay Morgan. Ramdam kong pamamanhid ng mga paa ko habang naglalakad sa hallway ng ospital. Parang kahit saan ako tumingin, umiikot lang ang mundo. Pero hindi ako nakakausad. Gusto kong umiyak, sumigaw, pero niluha ko parang takot lumabas. Biglang hinawakan ni Nurse Mia ang kamay ko. Napatigil ako at napatingin sa kanya. Kita ko sa mga mata niya ang awa at pag-unawa. Yung tingin na parang gusto niyang akuin ang bigat na dala ko. Rebecca, mahinahon niyang sabi. I know it's too much right now. Pero makinig ka sa akin ha? Tumango lang ako at pilit kong pinigilan ang panginginig ng baba ko. Hindi ka nag-iisa. May mga government programs na tumutulong sa mga ganitong cases. I will help you apply for financial assistance, okay? Don't lose hope. Napahinga ako ng malalim, pilit na nilulunok ang buhol sa lalamunan ko. Mia, ₱250,000 yun. Kahit na anong gawin ko, hindi ko alam kung paano ko mabubuo yun. Hinawakan niya ulit ang kamay ko, mas mahigpit ngayon. Then we'll ask help from Doc Alcarte. Sabi niya, may hinahon pero puno ng paninindigan. This hospital belongs to his family. I know he has the heart to help, Rebecca. Kilala ko si Doc. He won't turn his back on a patient, especially a kid. Hindi ko alam kung paano ko dapat mag-react. Nahihiya ako. Ang dami niya nang nagawa para sa amin. Tahanan, trabaho, tulong sa pagpapagamot ni Jaden. Tapos ngayon, hihingi pa ako ulit. Pero ano pa bang choice ko kung hindi ako kilos? Mawawala sa akin si Jaden. Tumango ako ng mahina. Sige, mahina akong sagot. Sana nga matulungan niya ako. Ngumiti si Mia, yung tipong gusto niyang ipadama sa akin na kaya ko to. Kahit alam naming pareho ng laban ko mabigat. Bigla kaming napalingon nang may tumawag sa kanya. Ang head nurse, mahigpit ang tono. Nurse Mia, where have you been? Singhal nito't sabay tingin sa akin. Pati ikaw, Rebecca, you should be at Dr. Alcarte's clinic by now. He's on his way here with Mr. Doc Jake Alcarte. Napatingin kami ni Doc Mia sa isa't isa, sabay nagmadaling tumakbo papunta sa klinik. Pero bago pa kami makarating, napahinto kami sa may entrance door. Dumating na si Doc Jovan. Automatic ako napatigil sa paghinga. Nasa tabi niya ang isang babae. Maganda, maayos ang bihis at halatang mayaman at sopistikada. Nakahawak to sa braso ni Doc at ilang segundo lang bago sila pumasok, nakita ko na magkahawak ng kamay nila. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong karapatang masaktan. Pero bakit parang dobleng kirot ngayon? Napayuko ako, pilit tinatago ang kirot na ayaw ko sanang maramdaman. Ang mas mahalaga si Jaden. Napayuko ako na magtamang mga mata namin ni Doc Jovan. Saglit lang yun pero parang tumigil ang oras. Walang kahit na anong emosyon sa mukha niya. Walang ngiti, walang pagkilala. Para bang isa lang akong estrangherang napadaan sa harap niya. At bago pa ako makabawi, umiwas na siya ng tingin, binaling ang atensyon sa mga tao na bumati sa kanila. Ramdam kong paninikip ng dibdib ko habang pinagmamasdan siya. Sa lalaking nasa tabi niya, agad kong nakilalang ama niya. Magiliw siyang nakipagkamay sa mga staff at doktor na lumapit.
May edad na ito pero halatang hindi kumukupas ang tindig at karisma. Tall, dignified at may aura na isang lalaking sanay igalang. Ngayon ko lang naisip, siguro nga doon nagmana si Morgan. Sa tindig, sa tikas, pati sa paraan ng pananahimik. Lumapit si Dr. Barcelo sa kanila kasamang ilang doktor. Mabilis na napuntang atensyon ni Doc Jake sa kanila. Umaasa kung baka banggitin ni Doc Barcelo ang kaso ni Jayden. Baka kahit papano'y marinig ni Doc Morgan, baka maalala niya. Pero ilang sandali lang, unti-unti silang lumayo hanggang sa hindi ko na makita ang grupo. Nanatili akong nakatayo doon, nanlalambot ang tuhod habang nakikita kong magkahawak pa rin ang mga kamay ni Doc Jovan at ng babaeng kasama niya. At sa bawat segundo na nakikita ko silang magkahawak, mas lalo ko nararamdaman kung gaano ko malayo sa kanya. Isang tapik sa balikat ang nagbalik sa akin sa realidad. Si Nurse Mia. Let's go, mahina niyang sabi. Punta na tayo sa klinik, baka hanapin tayo ni Doc. Tumango lang ako pero bago pa kami makalayo, muling nagsalita si Mia, mahina pero sapat para marinig ko. By the way, bulong niya. Yung babaeng kasama ni Doc, si Ma'am Candice. She's his girlfriend, soon to be bride, I think. Narinig ko sa admin, may nakaschedule ng engagement. Parang may humigop ng hangin sa paligid ko. Ilang segundo ako hindi nakakilos. Bride? So hindi lang basta girlfriend, yun na talaga, siya na. Napayuko ako, pilit tinatagong sakit sa likod ng isang pilit ng ngiti. Good for him, mahinang sagot ko. He deserves someone like her. Pero ang totoo, gusto kong maiyak. Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Wala naman akong karapatan. Wala akong dahilan para maramdaman ito. Baka dala ng pagod o ng bigat ng problema kay Jayden. Siguro, kasi sanay ako na nandyan siya kahit papaano. Huminga ako ng malalim, pinilit kong ituwid ang likod. Let's go, Mia, sabi ko. I have no time for nonsense feelings. Jayden needs me more than ever. Ngumiti si Mia at bahagyang pinisil ang braso ko bago kami naglakad palayo. At sa bawat takbang ko, pinilit kong alisin sa isip kong imahe ni Doc Jovan. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang wala akong halaga. Pero kahit na anong gawin ko, bumabalik pa rin sa isip ko yung eksenang magkahawak sila ng kamay. At ang mas masakit, hindi na ako kailangan pang paalalahanan kung sino sa aming dalawa ang mas may karapatang tumabi sa kanya. Isang oras na akong naghihintay sa loob ng klinik. Nakatitig lang sa wall clock na tila mas mabagal pa sa tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag dumating siya. My hands were cold, trembling, even, and I could feel the heaviness in my chest. Then the door suddenly opened. Parang huminto ang oras ko nang makita ko siyang pumasok. Doc Morgan, the same man who once made me believe in safety and warmth. He smiled faintly when our eyes met, and for a second I felt something familiar until the smile slowly faded. Because behind him, there she was. Si Candice. Beautiful, confident, and glowing as always. Nakikipag-usap pa to sa isang nurse bago tuluyang pumasok sa loob. Napalunok ako at parang may bumara sa lalamunan ko. Pilit kong tinagong kaba at pait sa dibdib ko. Sweetheart, tawag ni Candice sabay lapit kay Doc. Who's she? Sweetheart, narinig ko ng malinaw. Parang sinampal ako sa mukha ng salitang yon. Agad siyang lumingon kay Candice at kalmadong sagot. She's Mala, my temporary secretary. Parang biglang naging masakip ang hangin sa paligid. Pinilit kong ngumiti kahit napakiramdam ko na basag na ako sa loob. Tumayo ako at inabot ang kamay ko sa kanya. Hi, I'm Rebecca Jane de la Vega. Nice to meet you, Miss Candice. Sandaling tinignan ni Candice ang kamay kong nakalahad pero hindi niya yun tinanggap. Instead, she crossed her arms and raised a brow. Secretary? She said, her tone dripping with sarcasm. Sure about that? Napakagat ako sa labi. I wanted to disappear right then and there. Alam kong wala akong karapatang masaktan. Pero ang sakit pa rin. Nakangiti pa rin si Doc at pilit na binabawi ang awkwardness ng moment. Pero halata sa mga mata niya na hindi siya komportable. I forced a small laugh kahit na parang nanggagayang sa luhang bawat tinga ko. Yes ma'am. Just temporarily helping out here. Candice tilted her head, her lips curling into a half smirk. Good. I hope you know how to stay in your place. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isagot.
Nilingon ko si Doc pero nakayuko siya. Parang gusto ring iwasan ang gulo. Tumango na lang ako, mahina. Of course. At kahit nakatayo lang ako doon, pakiramdam ko, lumubog ako sa sahig. The air felt heavy, like every breath was punishment for hoping he'd still see me the way he used to. Umupo na lang ako sa upuan ko, pinipilit ibalik ang composure ko kahit napakiramdam ko natunaw na yung dignidad ko kanina. Nahihiya ako pero kailangan ko manatili para kay Jaden. Napansin ko na may hawak na brown envelope si Doc Morgan and for a brief moment, I felt a flicker of hope. Baka yun na yung resulta o papeles tungkol sa operasyon ni Jaden. Tahimik kong pinagmamasdan habang binubuksan niya sana ang envelope nang biglang lumapit si Candice. Walang alinlangan, kinuha nito mula sa kamay ni Doc. Later, she said softly, almost in a whisper pero may halong utos. Or better yet, do it tomorrow. You've worked enough for today, sweetheart. Ako na muna, okay? Bago pa man makasagot si Doc, naupo ito sa kandungan niya. Parang automatic na napalingon ako, napatigil sa paghinga. Candice, mahina pero may halong gulat ang tono ni Doc. We're in the clinic. Pero ngumiti lang si Candice, yung tipo alam mo sanay siyang nakukuhang gusto niya. Her fingers strayed lightly on his chest. Her voice playful, seductive. So, it's just as here. You've been too serious lately, sweetheart. You need a little break. Pumikit sandali si Doc. Halatang nagpipigil pero hindi rin siya kumilos para itaboy ito. Ilang sandali pa, narinig kong mahinang tawa ni Candice. Yung tipong alam mong siya ang may control sa sitwasyon. Candice, please. Pero this time, iba ng tono ni Doc. Softer, almost teasing. You're impossible. But you love that about me. She murmured, brushing her nose against his cheek bago niya hinaplos ang batok. Naramdaman kong biglang pagsikip ng dibdib ko. Parang may kumurot sa puso ko nang makita kong unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Doc hanggang sa marinig kong mahinang niyang tawa, yung lambing na taglay ng boses niya. Then Candice leaned and kissed him. Hindi ko na alam kung bakit nanatili pa ako doon. Yumuko ako. Pilit ay tinatagong mga mata kong nag-uumapaw ng sakit. I told myself na wala akong karapatang masaktan. She's his girlfriend, his soon-to-be wife. Pero kahit na anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi ko mapigilang maramdaman yung kirot. Para bang bawat halik na nakikita ko, piraso ng pag-asa ko ang unti-unting namamatay. Tahimik akong huminga ng malalim, pilit pinapakalmang sarili. Jaden, think about Jaden, bulong ko sa isip ko. Pero kahit na anong pilit kong ilihis ang isip ko, ang tanging naiwan lang ay yung tanong na hindi ko kailanman sasagutin ng malakas. Bakit parang ako ang nasasaktan, gayong hindi naman akong mahal niya? Can you please hurry up next time? Yun agad ang bunga ni Candice nang ibigay ko sa kanya ang pizza. Binitawan kong box sa mesa at pilit ng ngumiti kahit na gusto ko na siyang sabunutan. Pasensya na po, Miss Candice. Ang haba po ng pila. Excuses, she said coldly, crossing her legs habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. If Doc Alcarta wants you to stay here, at least try to be efficient. I don't like waiting. Gusto kong sagutin pero pinili kong lunukin ang lahat-lahat. Kaya mo to, Rebecca. Para kay Jaden to. Habang kumakain siya ng pizza, nagkalat siya ng crumbs sa mesa na ako rin ang maglilinis mamaya. Pawis na pawis ako sa kakarush kanina sa labas. Halos himatayin na sa gutom pero tiniis ko. Nang matapos siya, umupo ako sa gilid at binuksan ang baon kong kanin. Hindi pa ako nakakasubo nang bigla siyang nagsalita. So tell me, she began, leaning back sa upuan na parang may naririnig na chismis. Are you planning to stay long as Morgan's secretary? Tumaas ang kilay ko pero nanatiling kalmado. No, miss. Wala sa plano ko na magtagal dito. I'm just waiting for board exam. I took nursing and while waiting, Doc offered me a temporary job. Really? She asked. May halong ngiti na parang hindi naniniwala. Nursing? You? Bumigat ang loob ko pero hindi ko pinahalata. Yes, mahinaon kong sagot. Graduated summa cum laude. Actually, I'm proudly said. Sandaling natahimik si Candice pero kita sa mukha niyang hindi pa rin kumbinsido. Wow, she said, her tone dripping with sarcasm. Summa cum laude but working as a secretary fetching pizza? Napangiti ako ng matipid. Kahit sa loob-loob ko gusto ko siyang batuhin ng box.
Work is work, Miss Candice. Hindi nakakahiyang maghanap buhay. Lahat naman nagsisimula sa maliit. Napataas ang kilay niya. Clearly not used to being talked back to. Kahit na magalang. She said, finally returning her gaze to her nails. Let's see how long you'll last here. Tumangulang ako at pinipigilan ang sarili kong sumagot pa. Sa isip ko lang ako nagsalita. Hindi ko alam kung gaano ako tatagal, pero kahit araw-araw mo kong utusan, hindi mo mababago kung sino ako. Nang marinig kong tumawa siya ng mahina habang nagche-check ng phone ay mas pinili kong umiwas ng tingin. Sa bawat utos niya, sa bawat tingin niyang puno ng pangmamaliit, lalo lang akong tumitibay. Kung akala niya kaya niya akong yurakan, nagkakamali siya. Dahil ako si Rebecca at kahit na gaano kababang tingin nila sa akin ngayon, babangon pa rin ako at hindi ako magpapaapi sa kanya. Tumaas pa lalong kilay ni Candice at parang sinasadya talagang i-test ang pasensya ko. Let's see how long you last here. Ulit-ulit nitong sabi, bawat bigkas may diin. Parang gusto kong durugin ng mga mata niya, pinili kong manahimik. Huwag kang papatol, Rebecca. Bulong ko sa sarili ko habang tinatapos ang pagkain. Ilang oras na lang at makakauwi rin ako. Hindi ko na lang papansinin ang mga salita niya. Baka ganito lang talaga siya dahil may pinagdadaanan. Siguro kaya siya ganyan kasi may kulang rin sa buhay niya. Natahimik ang loob ng klinik hanggang biglang nagring ang phone ni Candice. Saglit siyang ngumiti nang makita kung sinong tumatawag pero akagad din nag-ibang timpla ng mukha niya. What? Buliw niya sa kabilang linya. Tapos nang usapan natin. Pumayag na kayo, right? Bakit babawiin niyo? How could you do this to me? Napatigil ako sa kinakain ko. Ramdam kong panginig sa boses niya habang naglalakad pa ikot. Halos mabitawan ng cellphone. Don't do this to me! You promised! Sigaw pa niya bago tuloy ang binagsak ang phone sa sahig. Nakikita ko ang matinding galit niya. Namumulang mukha niya, hinagi sa mga folder, tinapon ang mga gamit sa mesa. Candice! Tawag ko pero hindi siya nakikinig. Tuloy lang ang pagwawala niya habang tumutulong mga luha. Tumakbo ko para awatin siya pero tinulak niya ako. Malakas at bumangga ako sa mesa at napasigaw sa sakit ng likod. Ang mga papel at gamit nagkalat na sa sahig, pati vase na basag. Miss Candice, please! Kumalma lang kayo! Hindi ko na natapos ang sasabihin nang marinig kong bumukas ang pinto. Candice! Malakas sa tawag ni Doc Jovan. Halata ang gulat sa mukha niya habang mabilis siyang lumapit. Hinawakan niya to sa balikat pero nagpupumiglas pa rin si Candice. They called me! Hikbi niya habang maring kumakapit sa braso ni Doc. They called me and said they won't continue the arrangement. No, sweetheart. No, I want it, baby. I want it, baby. Parang biglang humito ang oras. Nakatitig lang ako sa kanila. Hawak ang sariling tiyan na nanlalamig. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Candice. At ang pagkagulat sa mukha ni Doc na parang hindi rin alam kung anong gagawin. Candice, please, calm down. Mahinang sabi ni Doc habang niyayakap ito pero lalong itong umiyak. At ako, nanatili lang sa isang tabi, nakatulala. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang makita silang ganong kalapit o ang marinig ang mga salitang iyon na tila may ibang kahulugan. Parang biglang lumiit ang mundo sa loob ng silid na yon. Medyo kumalma si Candice sa mga haplos ni Doc Jovan sa likod niya. Nakita ko kung paanong dahan-dahan siyang hinahagod ni Doc, parang bata na pinapakalma. Ramdam ko rin yung bigat sa hangin, yung lungkot na hindi ko alam kung para sa babae o para kay Doc mismo. Makakahanap din tayo, sweetheart. Marahang sabi ni Doc habang pinupunasan ng luha ni Candice. Don't worry about it. I'll find ways, okay? Umiling si Candice, nanginginig ang tinig. Please, sweetheart, I want a baby. I really want to have one. Hindi kagad nakasagot si Doc. Sandaling natahimik ang buong klinik. Nakita ko kung paano siya napalunok, kung paano humigpit ang hawak niya sa kamay ni Candice. Parang siya rin ay nasasaktan. We'll try again, sabi niya sa huli, mahinahon pero may halang pagod sa boses. We won't give up, I promise. Tumangulang si Candice tapos muling niyakap si Doc. Napayuko ako, hindi ko alam kung saan ako titingin pero nang bahagya siyang lumingon, nagtagpo ang mga mata namin. May kung anong lungkot sa mga mata niya na hindi ko kayang basahin. Rebecca, malamig niyang sabi, diretsong tono. Linisin mo muna ang buong klinik bago ka umuwi. Bukas, come early. We're starting the real work. Tumangulang ako. Yes, Doc.
Lumabas na silang dalawa ni Doc. Marahang inalalayan si Candice na umiiyak pa rin. Naiwan ako sa katahimikan ng klinik. Ang tanging naririnig ko ay tikatik ng ulan sa labas at mahinang tunog ng wall clock. Pagtingin ko sa sahig, nagkalat ang mga papel. Nakita kong resulta ng MRI ni Jayden. Ito yung bitbit niya kanina. Hindi niya man lang tinignan. Marina ko napakagat sa labi ko. Hindi pa talaga niya nabasa o baka alam niya. Pero mas pinili niyang unahin si Candice. Pinilit kong ubusin ang lakas ko sa trabaho. Nilinis ko ang bawat sulok pero parang mas lalo lang akong nadidiin sa lungkot. Habang pinupunasan kong mesa, napahinto ako ng tumulong luha ko. Sorry, mahina akong bulong at mabilis kong pinunasan. Bukas sasabihin ko sa kanya. Kailangan ko sabihin. Huminga ako ng malalim pero hindi pa rin mawala yung bigat sa dibdib ko. Tinignan ko ulit yung pinto kung saan sila lumabas. Tahimik pa rin at sa katahimikan na yon may kutob ako. Bukas, magbabagong lahat. After almost an hour of cleaning, natapos din ako. Ramdam ko na yung bigat ng katawan ko, yung sakit ng likod at lalo na yung pagod na hindi lang galing sa trabaho kundi sa dami ng iniisip ko. Lumabas ako ng klinik, dala pa rin ang inis at lungkot na kanina ko pa tinitiis. Dumaan ako sa pharmacy, hoping na maabutan ko si Lucy. Pero sabi ng ibang pharmacist, nasa bayan daw siya ngayon naka-assign. Sa bayan? Tanong ko't medyo napalakas pang boses ko sa pagod. Oo Rebecca, doon siya ngayon. Baka bukas na bumalik. Napahinga ako ng malalim. Of course, kailan pa ako sinuwerte ngayong araw. Alam ko may iba pang branches, ang mga butika ng mga alkarte. Hindi lang dito sa bayan, kundi sa iba't ibang lugar pa sa bansa. Napakayaman talaga ng pamilya nila. Habang naglalakad ako palabas, napabuntong hininga ako. Gusto ko lang sana na may makausap, kahit na si Nurse Mia, pero baka naka-duty pa rin siya. Fine, uuwi na lang ako. Kailangan din ako ng kambal. Paglabas ko ng ospital, nandun na kaagad yung tricycle na madalas kong sinasakyan. Si Kuya Juan ang driver. Kapitbahay namin. Caretaker siya sa malaking bahay malapit sa amin. Yung asawa niya, midwife, sa hospital. Rebecca, ikaw na lang palang hinihintay ko. Sabi niya habang nakangiti. Tumango lang ako at mabilis na sumakay. Tahimik lang ang biyahe. Wala akong ganang magsalita. Ramdam ko na nakatingin si Kuya Juan sa rearview mirror. Parang gusto niyang magtanong kung okay ako pero hindi niya na tinuloy. Siguro nakita niya na rin sa mukha ko na pagod ako. Pagdating sa tapat ng bahay, hindi pa man ako nakapababa. Nakita ko kaagad si Joshua. Umiiyak sa may pintuan. Joshua! Agad akong nataranta. Mabilis kong binuksan ang pinto ng tricycle. Napatakbo siya sa akin at halos hindi na makahinga sa kakaiyak. Ate Rebecca, si Jayden. Halos magkasabay tumulong luhat sipon niya. At hindi ko na alam kung alin ang uunahin kong punasan. What? Ano nangyari kay Jayden? Hindi na siya makasagot sa sobrang hikbi. Pero sa loob-loob ko, parang bumigat ng dibdib ko. May kutob akong masama. Agad kong binuksan ang pinto ng bahay. At halos matigilan ako sa nakita ko. Jayden, halos pabulong kong tawag sa kanya. Nakahandusay siya sa sahig, walang malay, maputla, parang nawala ng kulay ang paligid ko. Jayden! Sigaw ko sabay lapit sa kanya. Lumuhod ako at mabilis na hinawakan ang kamay niya. Malamig pero mahina ang pulso. God no! Nanginginig kong bulong habang tinapatik-tapik ang pisngi niya. Jayden, wake up please! Narinig ko si Joshua sa likod ko. Umiiyak pa rin at panay ang tawag sa pangalan ni Jayden. Hindi ko na alam kung anong uunahin kong gawin. Ang umiyak o ang kumilos. Mabilis kong hinanap ang cellphone ko at halos mabitawan ko pa sa kaba. Kuya Juan! Sigaw ko sa labas. Tulungan mo ako please! Walang malay si Jayden! Mabilis siyang pumasok at sa mga sandaling yon. Parang lahat ng naririnig ko ay tunog ng sariling kabog ng dibdib ko. Please Jayden, wag ngayon, wag kang mawawala sa akin. Gagawin ni ating lahat kahit na magmakaawa pa ako. Hindi pa man nakakabawi si Rebecca sa sakit ng pambabaliwala at pang-aapi sa kanya sa ospital. Isang mas matinding pagsubok agad ang sumalubong sa kanya sa pag-uwi niya. Ngunit sa gitna ng dilim, pinapaalala sa atin ng kabanatang ito na ang pagmamahal ng isang kapatid ay walang tinatagong takot. Gaano man kabigat ang usapin ng pera, hiya o sakit, gagawin at titiisin ng isang tunay na nagmamahal ang lahat, mailigtas lamang ang kanyang pamilya. Aabot kaya sa oras si Rebecca para mailigtas ang buhay ni Jayden?
Papakinggan at tutulungan kaya siya ni Doc Jovan kapag nalaman itong totoong lagay ng bata o mas manghihimasok ang selos at galit ni Candice. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pang kabanata ng ating kwento. Ako pong muli si Miss Maria at maraming salamat po.